Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay meron na naman tayong bagong tatalakayin. Ngunit bago iyan ay magpapakilala muna ako sa aking sarili. Ako si Binibining Rochelle Ilom at sa umagang ito ay meron na naman tayong bagong topiko. Noong nakarang araw ay may itinalakay tayong patungkol sa dalawang uri ng basura. Ngayong araw naman ay meron na naman tayong panibagong topiko. At ang topiko na ito ay pinamagatan natin ng alamat ng mangga. Alamat ng mangga ang ating tatalakayin ngayong umaga. Kayo bang lahat ay kumakain ng mangga? Dahil alam kong kayong lahat ay kumakain ng mangga at naging paborito din ng mga Pilipino ang mangga. May iba't ibang klase ang mangga, tama? May iba't ibang klase ang mangga at tama. Merong Indian mango, senyorita, carabao at marami pang ibang mga mangga. Ngunit bakit nga ba? Ano nga ba ang kwento ng mangga? Ang mangga class, ito ay may lasang matamis, matamis, maalat, maasim, at marami pang iba. Ngunit kapag pinarisan ito ng bagoong, ay napakasarap nito, tama? Alam kong natikman nyo na, at dahil dyan ay atin ang simula ng ating tatalakayan ngayong umaga. Meron ako ditong dalang mangga, kita nyo yan? Hindi pa ito hinog, ngunit ito ay pag natikman natin ang mangga, titikman ko at kung ano ang lasa. Ito ay maasim sapagkat hindi pa ito hinog. Ngayong araw ay tatalakayin natin patungkol sa alamat ng mangga. Ano nga ba ang alamat ng mangga? At bakit ito natawag na mangga? Ngayon ay atin ang tatalakayin ang alamat ng mangga. Ngayon class, alam kong napakaingay sa aking paligid, ngunit pagtuunan nyo lamang ng pansin kung ano ang aking ibibigay na kwento sa inyo. Ngayon class ay alam ninyo kung anong klaseng mangga ito. Sinabi ko kanina, ito ay Indian mango. Ngayon class, ang alamat ng mangga noong unang panahon, may nakatira sa malayong layon na kung saan ang kanyang pangalan ay si Mang. Noong unang panahon class ay sa malayong nayon ay nakatira si Mang Ben at si Mang Isabel. At meron silang isang anak na pinangalanan din nilang Ben. Si Ben ay napakasipag na bata, matulungin at matyaga na bata. Ngunit dahil dyan ay si Ben, isang araw naglalakad si Ben patungo sa kanyang eskwelahan. Nang pauwi na siya, ay may nakita siyang isang matandang babae na kung saan ito ay palubi. Na gutom, kaya't ang ginawa ni Ben, dahil sa sobrang bait ni Ben, dinala ni Ben ang matandang babae sa kanilang bahay. At ang ginawa ni Ben sa kanilang bahay, dinala niya ang babae at pinakain niya ito at pinaliguan at pinakain at binusog niya ang isang matandang babae. At nang dahil doon, nung uuwi na ang matandang babae, ay sinabihan niya si Ben na napakabait mong bata ka. Nang lumipas ang ilang buwan at si Ben ay nagkasakit si Ben, kaya't si Mang Ben at si Mang Isabel ay may malaking problema kung paano nila gamutin ang sakit ni Ben. Sabi ng mama ni Ben na baka nahawa siya sa isang palubi na matandang babae na kanyang tinulungan. Ngunit kahit anong gawin nila kay Ben ay hindi malulutasan ang sakit o di kay walang gamot ang sakit ni Ben. Kaya't ang ginawa nila ay kahit ibinenta na nila ang kanilang mga ari-arian, ngunit kahit anong gawin nila ay hindi pa rin nawawala ang sakit ni Ben.
lalong lumulubha ang sakit ni Ben at dahil doon, nabawian ng buhay si Ben. Ngunit nung namatay na si Ben, ay pumunta ang palubing matanda na kung saan iyon ang tinulungan ni Ben. At pagpunta nung matanda, merong ibinigay na isang buto ng ang matanda sa kanyang magulang ni Ben. At sinabi sa matanda na itanim ninyo ito at pangalagaan dahil ito ay magbubunga ng isang magandang prutas. At ito ay nagsisilbing gagawin pangangalagaan ninyo dahil sapagkat ito ay tatawagin nyong mangga sapagkat si Ben ay mahilig sa mangga na prutas. At dahil doon ay naniwala naman ang ama ni Ben nang pinangalagaan nila ang buto na ibinigay ng matanda. Habang lumalaki ang puno, ay nasabi ng mama ni Ben na ang mangga ay parang anak lang din natin. Ating inalagaan, pinalaki ng maayos, at namunga ng magandang bunga. Nang lumaki na at namunga ng isang buto, bumalik ang isang matanda. Ito ang inyong anak. Ginawa ko siyang isang buto sapagkat alam kong may marami pa siyang mabibigyan. O di kay may marami pa siyang kung sa Ingles ay ma-inspired sapagkat si Ben ay napakasipag na bata. Ngunit nang dahil doon ay sa sobrang sa kanyang sakit ay hindi na siya naka-survive at kanyang ginawa ay ginawang buto si Ben upang patuloy nila itong pangalagaan. At namunga naman ang isang buto na kanilang ibinigay at dahil doon ay pinangalanan na nila ito ng mangga. Alam kong meron naman kayong naiintindihan, kaya salamat sa inyong panonood. Bye-bye!